Hello mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga bayaning nasa tawid dagat. Magandang gabi sa inyong lahat dyan at magandang umaga sa iba-ibang lugar sa buong mundo. Okay? At subaybayan po natin ang mga news itong gabi ng Mandi at para po sa mga walang TV sa tahanan, at paano sa mga cellphone nyo, mapanood nyo at mapakinggan nyo ang aking YouTube channel. At ang ating mga pagsubaybay sa mga balitang mga kaganapan sa mga araw na ito. Ito po yung ulitan natin. Pagingin natin. Ito po ang umpisa na po natin. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Malakpak. Binigyang diin ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang pagdalo sa 79th session ng United Nations General Assembly ang kampanya ng Pilipinas para makakuha ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Ayon kay Secretary Manalo, ang matibay na kasaysayan ng Pilipinas bilang matagal nang kasapi ng United Nations at ang mahalagang papel ng bansa sa pagtulong sa mga bansang nahaharap sa pandaigdigang hamon ay isang patunay na nararapat itong magkaroon ng pwesto sa UNSC. Binubuo ang United Nations Security Council ng 15 miyembro, kabilang ang 5 permanenteng miyembro na may veto power na kinabibilangan ng China, France, Russia, United Kingdom at United States. Samantalang 10 ang non-permanent members ito na inihahalal ng General Assembly tuwing 2 taon. The Philippines is a trusted partner, innovative pathfinder, and committed peacemaker. We bring experience, depth, and steadfastness in working with the international community to address common global challenges. We thus count Okay din naman to. Kaso, huwag naman nilang pangunahan sa Pilipinas kung ano ang mga batas na gagawing batas ng ating namumuno sa gobyerno, no? Huwag nilang pangunahan kung ano ang ating batas ng Pilipinas. Kasi batas ng Pilipinas yan, hindi yung batas ng US. Kaya okay rin naman yan ang mga dyan, kagandahan lang, maging tayo sa Amerika, maging open, no? At yun nga lang, huwag nilang lumatis kung ano lang po yung nasa kasunduan. Yun na po ang sundin. Huwag na po aariin mismo ang sariling batas ng ang Pilipinas. Okay? Maganda yan. Go. on your support for our bid for a non-permanent seat in the UN Security Council for the term 2027 to 28. Hataw Balita ngayon. Namonitor ng Armed Forces of the Philippines ang ilang barko ng China sa paligid ng West Philippine Sea habang isinasagawa ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas kasama Ito namang China na to. Bakit ba lagi kayong umiikot-ikot sa paligid ng Pilipinas? Para wala pong gulo at maiwasan po ang sigalo, dapat po magbibigay pugay, magbibigay respeto ang bawat bansa. Igalang natin ang bawat bansa. Huwag tayong marahas. Porket ikaw isang malaking bansa. Yan na lang ba ang naisipan mong gawin? Magbigay ng motibo, no? Para magkaroon ng kunting sigalo ang Pilipinas at ang
China. Okay, go. Ang Australia, Japan at New Zealand. Gayunman, tiniyak ni Colonel Francel Margaret Padilla na hindi naman ito nagdulot ng anumang panganib o hadlang para sa nasabing aktibidad. Dagdag pa ni Padilla, ang MMCA ay isang mahalagang patunay ng pandaigdigang kooperasyon na nagpapalakas at nagpapabuti sa kakayahan ng mga kaalyadong bansa para sa isang ligtas na kapaligiran sa dagat sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng isang masusing investigasyon tungkol sa aligasyong sangkot si dismissed Mayor Alice Go sa Chinese espionage activities sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Kamara sa Pogo noong Biyernes, September 27, isang dokumentary ang ipinakita kung saan sinasabing espiya ng China si Go. Base sa pahayag ni Xie Zhijiang, isang Chinese spy na nakakulong ngayon sa Thailand. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, mahalaga na maimbestigahang mabuti ang bagay na ito. Nakipag-ugnayan na rin ang PAOK sa iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Armed Forces of the Philippines at iba pang foreign counterpart para maberipika ang mga bagong aligasyon laban kay Go. Hataw Balita ngayon. Ito naman sila. Nakatutok lang sila sa isang tao. Dapat alamin nila, baka mayroon pa. Baka hindi lang iko. No? Baka marami pang spy dyan na hindi lang natin na-detect. No? Dapat tutukan din ng iba. Huwag tumutok sa isang tao lang. Dahil hindi yan malayo na mayroon pa. Dahil alam mo naman, yun na nga, mahirap na. Sa aking opinion lang, sa aking pananaw lang, no? Baka mayroon pa dyan at alam mo naman, pira-pira. Diba? Okay, go. Dapat lahat, baybayan, gamitin ang intelligent ng Pilipinas. Gamitin ang intelligent ng gobyerno. No? Nasa 3,000 dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang umalis na sa Pilipinas matapos ma-downgrade ang kanilang visa. Ayon kay Bureau of Immigration Officer in Charge Commissioner Joel Anthony Biado, 55% ito sa kabuang bilang ng mga na-downgrade na visa noong September 24 na nasa mahigit 5,900. Patuloy naman ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Labor and Employment at BI upang mapabilis ang proseso ng pagpapalabas ng bansa ng mga naturang foreign workers. Pero alam mo, kung pag-usapan din naman natin pag-usapan rin lang naman ang Pogo. Ang laki po ng pakinabang ngayon sa Pilipinas. Ang kaso nga lang, marami ding nakinabang ng mga opisyalis sa lugar. Sa aking pananaw lang, sa sarili kong opinion, dahil marami din naman Pilipino ang nakikinabang, marami din naman naging trabador ng Pogo, illegalize na lang nila. Gumawa sila ng batas para maging legal ang Pogo sa Pilipinas. Kasi marami din naman Pilipino ang nakikinabang at nagkakaroon ng trabaho. Yun lang namang mahalaga dyan, magkaroon sila ng legal. May pagbibigay sila ng tax, no? Sa gobyerno. Maging legal ang kanilang pagkooperasyon. Kasi malaki nga rin ang tulong yan sa Pilipinas. Dagdag income din yan. Gawin lang ng nilang legal kaysa mawala pa, malaking kabawasan din yan sa Pilipinas. Diba? Gawin na lang nilang legal yan.
Total, para pong wala pong makikinabang ng mga opisyal sa gobyerno na palihim na tumatanggap, no, sa pugo. Dapat gawin lang legal. Lahat yan, lahat. Alamin at gawin lang legal. Yan ang po side ko. Kaya po kasi marami pong Pilipino ang nagkakaroon ng trabaho dahil sa pugo. Ngunit ilagay natin sa tama. Ilagay natin sa legal. Okay, go. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Senador Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa 2025 midterm elections. Kahit ibinilang na siya ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa senatorial slate ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ilan pa kaya sa line-up ng mga Marcos ang aalis dyan sa kanilang group? Ito si Madam Amy. Kahit umalis ka pa, tatak Marcos ka na. Kung gusto mong lumakas, Madam, kung gusto mong muli manumbalik ang pagkamahal sa iyo ng kabayan ng Pilipino, mag-satisfy ka kay Inday Sara. Magsalita ka sa hearing at sa kongreso. Para kay Inday Sara, hindi nila madikdik. Hindi nila madikdik. Posible naman na hindi mo alam ang mga pangyayari sa mga investigasyon nila. Magsalita ka, Madam, para luminaw sa mga utak, sa isipan ng mga congressman kung ano ang katotohanan. Kasi kawawa po talaga si Vice President Inday Sara. Dinikdik siya na siya mag-isa. Wala nga kampi. Siguro man, kung mayroong kakampi, hindi rin marunong magsalita at hindi marunong hindi may pagtanggol si Vice President dahil natakot. Baka hindi mabigyan ng budget. At hindi mapababayaan ang project kasi pag kalaban ka, hindi ka bibigyan. Pero kung kaibigan ka, bibigyan ka. Yun po ang nangyayari sa kongreso. Hindi magandang pamalakad pag ganyan-ganyan. Dapat pangkalahatan. Kalaban man o hindi, kakampi man o hindi, lahat yan. Kasi yan, hindi po sa inyong pera yan. Pera po ng sambayan ng Pilipino yan. Bakit kayo ang magbuot? Hindi man na yung kwarta man as Pilipinas. Di ba? Ito pa. Mulat sa pool na nagisnan ko, ilang presidente na ang nagisnan ko dumaan hanggang ngayon. Ito lang po. Rehimeng Bongbong Marcos lang po ang nagbibinta ng gold ng Pilipinas. Wala na po tayong ipagmamalaki sa buong mundo. Laspag na talaga ang Pilipinas. Dahil siguro sa kawalan ng budget, wala ng pera, nagastos na lahat siguro, no? Nauubos na sa kakakurakot ng mga opisyalis sa gobyerno, ito na. Dito na sila pumunta. Nagbibinta na ng ginto ng Pilipinas na siyang dapat ang souvenir at ipagmalaki ng Pilipinas. O wala na tayo ipagmalaki ngayon. Nabawasan na po ang ating ginto sa Pilipinas. Itong Rehimeng Marcos lang ang nangyaring bintahan ng gold sa Pilipinas. Sayang. Wala na tayong maipagmalaki sa sunod pang mga henerasyon. History na ito, hindi na mawala kailan. History na ito. Na Bongbong Marcos, Rehimeng Bongbong Marcos, ang nagisnan kong naging presidente na nagbibenta na ng gold sa Pilipinas.
wala na tayong ipagmamalaki yung gold. Nabawasan. Saan po ngayon ang pera ng pinagbintahan ng gold? Tapos may utang pa. Nagbibinta na nga tayo ng gold, may utang pa. Umuutang pa sila. Talaga naman, nugod-nugod talaga. Malaki talaga ang pagsisisi ng sambayan ng Pilipino. Bakit nanalo pa itong Bongbong Marcos na ito? Na hindi talaga siya mananalo kung hindi lang talaga ng dahil kay Inday Sara. Dahil natalo nga siya ni Vice President Lini nung naglaban na sila ng Vice. Spirit pa siyang ayaw pa niya tanggapin na talo siya. Ay kung hindi nga lang dahil sa mga Duterte, hindi ka talaga nakakaapak sa malakad niya na naging presidente ng Pilipinas. Tuloy. Na idineklara lang ng presidente noong Huwebes, September 26. Sa opisyal na pahayag, nagpasalamat ang presidential sister kay PBBM dahil sa pagsama sa kanya sa alyansa. Gayun din ang pagtatanggol ni Pangulong Marcos sa kanya sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Sabay ng 35 taong pagkamatay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinabi ng senadora na pinili niyang manindigan ng malay at matatag tulad ng kanyang ama. Dagdag pa ng mambabatas, wala anyang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Bukod dito, nais niyang huwag malagay sa alanganin ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at para hindi anya mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Hataw Balita ngayon. Muling pinabubuksan ni PNP Chief Police General Francisco Marbil ang kaso ng pagpatay kay retired Police General at dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa pagdinig ng House Quad Committee noong Biyernes, September 27, na inutusan umano siya ni dating National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at former PCSO General Manager Royina Garma na isagawa ang isang operasyon laban sa isang high-value target. Isinagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga. Sino na naman kaya ang pagbibintangan nito? Kung nakikita ko naman ang pagbibintangan nito, ito. Talaga naman. Talaga. Hindi talaga nila titigilan, no? Mali natin. Baka isang patibong na naman ito para sirain na naman ang mga idol natin. Na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Royina Garma. Punsod nito, inatasan na ni PNP Chief Police General Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na pangunahan ang nasabing investigasyon. Tiniyak din ng Chief PNP na ibibigay nila ang nararapat na hustisya para sa yumaong general at para na rin sa naiwan nitong pamilya. Hataw Balita ngayon.
Bad news po para sa mga motorista dahil magkakaroon po muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Araw po ng Martes, October 1. Patay sa inisyal na pagtayaan ng mga oil company, maaaring tumaas Wala nang tigil ito. Bagong pasanin na naman ito ng mga mahirap nating mga kababayan tulad ko. Grabe na ito. Pati yung mga bilihin sa pagtaasan, gasolina sa pagtaasan. Wala na ba kayong maibababa? Ano na lang? Ano na lang ba ibababa niyo? Purol. Purol na lang ibaba natin, kaya na ibaba. Yung ano na lang, yung kasuotan na lang natin, purol. Yun na lang po ang kaya nating ibaba ngayon, sa panahon ngayon. Purol ni Juan. Madaling ibaba. Tuloy. si 10 sentimos hanggang 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Pagkakaroon din ng price hike na aabot sa 30 sentimos hanggang 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman, inaasahan na tataas ng 30 sentimos hanggang 50 sentimos sa kada litro. Alam mo, nalaalala ko yung kerosene na yan. Yan ang ilaw namin sa aming tahanan. Kerosene. Nung nagisnan ko. Yan ang gamit namin. Ilawan. Gamit namin na yung kerosene. Bumibili kami na yung parang lampara. Kung tawagin sa amin patrol, kalimutan ko tawag sa amin yung ganun, yung may hawakan. Pakikomen nga po ninyo o kung ano may tawag sa ganung hawakan. Mayroong buti, takip, at may tindihanan sa loob na ganyan. Tindihan mo. Tapos ibalik mo yung buti, ibalik mo yung takip. Kasi may mga parang may sombrero yun eh. Pandamag na yun. Sa damagan na yan ang ilaw nun. Alaala na ko. Yan na ang gamit namin. Hanggat sa, siguro nag-edad ako ng mga, bago lang kami nagkakaroon ng kuryente. Bago lang nagkakaroon ng kuryente sa lugar namin. Siguro, kung hindi nung pagkakamali, nagkakaroon ng kuryente. Mga edad ko 20 plus na ang yata ang edad ko. Diba, makin mo yung tinatahak namin na buhay noon. Yung panahon ni Marcos Sr. Di ba? Mayaman daw ang panahon noon. Pero marami hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil hirap ang buhay. No? Tapos, ngayon, tataas na naman ang presyo ang kerosene. Papatong na naman ang presyo. Paano yung mga tao na nasa bundok nakatira? At yun ang binubuhay, yun ang liwanag nila, yung kerosene. Tapos, itataas ang presyo ngayon. Grabe. Talagang hirap na nga bilihin. Alas wala na nga makain ng mga tao ngayon. Wala pang mga trabaho ngayon. Kasi pagtaasan pa ang mga bilihin. Ito na naman. Tataas na naman ang gasolina. Talaga naman. Tuloy. Ito, mamaya po i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Samantala, posible naman magkaroon din ng pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Para po sa abiso ng ilang supplier, nasa 2 pesos hanggang 3 pesos ang inaasahang dagdag sa singil sa kada kilo nito. Ngayong araw din inaasahang ilalabas ang final contract price para sa LPG. Hataw Balita ngayon. Tapos yung Suspindi
Tapos yung uling, kahoy, magtaasan din ang presyo. Maepektuhan din ang presyo sa mga kahoy, yung mga uling. Grabe na talaga ito. Talaga naman, papunta na talaga ang Pilipinas sa lugmok. At kung hindi ito maagapan ng mga Duterte sa 2025 hanggang sa 2028, pag hindi makapasok ang mga Duterte, makikita natin ang Pilipinas kung ano ang kinatnan. Ay, nako. Ito ang pasok sa paaralan ng ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Julian. Walang pasok ang elementary to secondary levels sa buong lalawigan ng Ilocos Norte. Maliban sa Batak at Lawag City na all levels ang suspension ng klase. All levels din ang suspension ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Ilocos Sur, Province, La Union Province, Batanes Province. Sa lalawigan naman ng Cagayan, wala rin pasok ang lahat ng antas sa pampubliko at pampribadong paaralan sa Abulog, Amulong, Bagaw, Calayan, Gataran, Iguig, Lalo, Santa Pracedes, Tuaw. Kinder to senior high school naman ang walang pasok sa Santo Niño, habang kindergarten to grade 12 ang suspendido ang klase sa Alacapan, Peña Blanca, Tuguegarao City. Sa Cagayan pa rin, lahat ng antas sa pampublikong paaralan ay walang pasok sa Apari. Kinder to grade 12 naman ang walang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Enrile. Sa bayan ng Alcala, sa Cagayan pa rin, kinder to senior high school ang walang pasok. Habang suspendido rin ang pasok ng kinder to grade 12 sa Pamplona at Sanchez Mira sa Cagayan Province. All levels sa public at private school din ang nagsuspindi ng klase sa Abra Province, Baguio City, Aurora Province. Kinder to senior high school naman ang walang pasok sa buong probinsya ng Benguet, maliban sa La Trinidad na all levels ang walang pasok. Habang kindergarten to grade 12 ang suspendido ang pasok sa buong lalawigan ng Apayao. Hataw Balita ngayon. O yan po ang mga balita na ating napakinggan ngayon sa ating vlog, no? Sana naman na mapanood nyo itong mga balita sa araw ng Lunes. At ako po'y babati na lang po at ito, hanggang dito na po itong vlog. Babatiin ko po ang aking mga followers. Shout out po sa inyong lahat, aking mga followers, subscriber ng Chris M TV sa YouTube channel ko, sa ating Facebook page. Don't forget to like and share at comment at subscribe po sa YouTube channel natin Chris M TV Charity Vlog. Shout out po sa may Renaissance Tower sa Pasig City. Shout out po sa ating mga kasamahan, mga gwardiya dyan, kasamahan natin driver. Shout out po sa inyo lahat dyan. Ingat lang po tayong lahat, mga kapwa. Kapwa, ingat lang po tayo saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo o sa iba-ibang lugar sa nasod, no? Iba-ibang sulok sa buong mundo. Shout out po sa inyo lahat dyan. Yung mga OFW nating mga bayani na handang maghirap para sa kanilang mga mahal sa buhay, mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak at ang kanilang buong pamilya. Shout out po sa Maasin Solidarity, hinapong gamay, Maasin Solidarity. Shout out po sa inyo lahat dyan. Ingat po tayo mga bro. Kapwa, ingat po tayo. At sa lahat po sa Davao City, buong Davao, buong Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming po salamat sa inyong pawalang sawang pagbibigay suporta sa Chris M TV. Nawa ay isang like nyo lang, isang follow nyo lang at subscribe sa Chris M TV. Marami na po tayong buhay ang matutulungan. Sa Chris M TV, Charity Vlog. Maraming salamat. Ma'am Susan David, ma'am, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ma'am David, sa buong yung pamilya, madam,
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay suporta sa Chris MTV na nagbibigay ng kunting pasaya sa mga taong kapos at ikaus ang pamumuhay. Lalo na po sa panahon ito, ang pagtaasan ng mga bilihin. Ang walang trabaho talagang nagugutom na ng gusto. Kami nga, yung may mga trabaho nga, gutom nga pa rin sa kanilang pamumuhay dahil kapos, kulang. Paano na kaya yung wala talagang trabaho? Yung mga jobless nating mga kababayan, yung mga matatanda nating mga lolo't lola. Naku po, mga lola, mga lolo, pagtaasan po ngayon ang mga pilihin. Ay, nako, magdasal lang po tayo sa mahal na Panginoon habang may Panginoon, nandyan po tayo. Manatili tayong buhay at malakas ang ating katawan, bigtas sa kababsan ng karamdaman. Amen! Maraming salamat sa muli sa inyong lahat. Shout out kay Roger, shout out kay Castillo, ng Renaissance Tower, 1,000 Renaissance Tower, Pasig City. Shout out sa Dumuscula, yung mga guardian din dyan, yung mga magigiting nating guardian dyan sa Dumuscula International School. At siyempre, lalo na po sa ating mga followers, mga mahal kong viewers, maraming po salamat sa inyong walang sawang pagbibigay suporta sa First MTV Charity Vlog at sa ating Facebook page. Maraming salamat hanggang dito na po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Paalam. Love you all. God bless.